Yun po, magandang gabi po sa bawat isa na patuloy na sumusubaybay sa ating 8 p.m. Daily devotion. So, sa gabi pong ito, ang ating topic ay umiikot pa rin po sa serving God as a response to His love and grace. So, bago po tayo magsimula, tayo po muna ay manalangin. Yes, Lord God. Hallelujah, Jesus. Lord, sa gabi pong ito, Lord, sa aming pag-aaralan, Panginoon, Lord, bigyan niyo po kami, Lord, ng knowledge and wisdom, Lord God, sa aming pag-aaralan, Lord. Tunay nga po, Lord, na grabe po ang pagmamahal niyo at ang grace niyo po sa bawat isa sa amin, Lord God. And Lord, sa gabi pong ito, naway maunawaan po namin ang inyong mga salita, Lord God. Patuloy niyo pong i-bless, Lord God, ang mga nanonood po, Lord God, gabi-gabi po, Panginoon. And Lord, kayo po ang mangusap, Lord God, sa gabi pong ito, Lord God. And maintindihan po namin ang inyong mga salita. Lord, ang mga sasabihin ko po, Lord God, ay naway kayo po ang malugod, Lord God. Itago niyo po ako sa inyong likuran, Lord God, at kayo lamang po ang makita, Lord God, sa gabing ito. In Jesus' name, Amen. So, yun nga po, ang topic po natin ay serving God as response to His love and grace. So, ang napili ko pong verse po para sa ating topic ngayong gabi ay matatagpuan natin sa 1 Corinthians 15 verse 10. And ito po yung nakasaad, "But by the grace of God, I am what I am. And His grace to me was not without effect. No, I work harder than all of them, yet not I, but the grace of God that was within me." Amen po ba? So, napakahalaga po talaga na tayo po ay maglingkod sa Panginoon. Dahil sa kanyang pag-ibig at ang kanyang grasya na nag-uumapaw sa atin. Amen po ba? Dahil sa kanyang pag-ibig, tayo ay naligtas. Amen po. Dahil sa sobrang pagmamahal sa atin ng Panginoon, inalay po niya ang kanyang kaisa-isang anak para sa atin. Amen po. Doon pa lang po napapakita na ganun ka buti o ganun pagmahal ang ating Panginoon. Amen po ba? Kaya karapat dapat talaga natin siyang paglingkuran. Amen po. So bilang tayo po ay mananampalataya, madami po tayong ways para mapaglingkuran ng ating Panginoon. Amen po ba? Kagaya ko po, sa church po, sa CLF Malabon, ako po ay nasa praise and worship team. So, bilang ako po yung, bilang tagasunod ni Lord and naglilingkod sa Panginoon, ang akin pong talento, yun po yung inaalay ko sa Panginoon. And yung mismong sarili ko po as a living sacrifice. Amen po ba? Sabi nga po dito, serving God is one of the most important principle of the Christian faith. Amen po ba? Napakahalaga po na ating paglingkuran ng ating Panginoon. Ayun po yung pinaka-importante bilang Kristiyano. Amen po ba? Kasi, karapat dapat po talaga nating paglingkuran ng Panginoon. Kahit alam natin sa sarili natin na parang hindi tayo enough, hindi tayo deserving. Pero, ang Lord at tunay at tapat at sapat ang pagmamahal ng Lord para sa atin. Amen po ba? Hindi niya tayo tinitignan, hindi niya tinitignan yung mga kamalian natin, pero dun sa mga pagkukulang natin, si Lord hindi nagkulang sa atin. Amen po ba? Patuloy niya pa rin tayong inaabot. Amen po. So, yun po. So, bilang tayo daw po ay Kristiyano o tagasunod niya, lalo na po sa simbahan, so, in-expect po tayo ni Lord na tumulong rin po sa church. Amen po ba? Para magkaroon ng joyful spirit. So, ako po ay magbibigay ng 6 na puntos
para po doon. So, ito po yung una, love one another or care for one another. So, pangalawa po ay yun, care for one another. Pangatlo po ay pray for one another. Pang-apat, encourage one another. Pang-lima, help one another. And pang-anim ay counsel one another. So, dito po ay pumapasok rin po yung paglilingkod natin sa Panginoon at yung paglilingkod natin sa ating sa ating kapwa. So, 'di ba pag pumasok tayo sa church, makikita natin magwe-welcome tayo ng mga ating mga ka-sister or ka-brother, amen po ba? So, bilang naglilingkod din tayo sa Panginoon, dapat natin din paglingkuran yung ating mga nakakasama sa church. Amen po ba? Sa paano po bang paraan? 'Di ba po sa pangangamusta sa kanila, kamusta ka na ba kapatid? May problema ka ba? Mga ganun po. And doon sa pangangamusta natin, mapapag-pray din po natin sila. So doon na po pumapasok yung care for one another. So, dahil doon sa pag-ibig ng Lord, 'di ba? Nagkakaroon ka din ng pag-ibig sa iba. Amen. Nagkakaroon ka ng care sa iba. So, mahalaga 'yun bilang isang Kristiyano na magkaroon tayo ng care sa isa't isa, hindi lang sa atin, hindi tayo dapat makasarili, kundi magkaroon tayo ng care sa iba. And 'yun nga po, pray for one another. Hindi man natin sila matulungan ng mga material na bagay, pero yung prayer is mahalaga na po talaga yun. Amen po ba? Diba, kunyari po pag may nagkakasakit po na kapatiran sa atin, nanghihingi po ng prayers, diba po, yung prayer pa lang po na yun ay mahalaga na po yun para sa kanila. Amen. So, isa rin po yun para puntos para sa ating paglilingkod sa Panginoon. Amen po. So, yun po. So, ang Biblia daw po ay tinuturuan tayo kung paano natin paglingkuran ng ating Diyos. Amen po ba? Doon din po sa Biblia, doon din po tayo tinuruan kung paano tayo mag-pray. Amen po. And kung paano daw tayo maglingkod sa ating kapwa. So hindi lang dahil sa gumagawa ka ng mabuti. Amen. Di ba hindi ka lang naman maliligtas dahil gumawa ka ng mabuti eh. Amen po. Kundi dapat gumagawa ka ng bagay na sangkap doon ay ang pagmamahal. Amen po ba? Kasi doon sa pag-ibig na yun, natatakpan niya lahat ng kakulangan, lahat ng kamalian. Amen po ba? Ganun po ka-powerful yung pagmamahal. Amen po. And pwede po natin mapaglingkuran ng ating Panginoon and sa ating mga kapwa. Amen po ba? Sa pagbibigay ng ating oras. Amen po. Magkaroon lang tayo ng oras sa Diyos, sa pagbabasa ng kanyang mga salita. And sa mga kapatiran natin, ipag-pray natin sila, kamustahin natin sila. And malaking bagay na po yun para maibsan yung kanilang mga dalahin or sabi nga po 'di ba, help one another. Amen po. So sa pamamagitan ng prayers po na yon, mas gumagaan po yung pakiramdam po nila. Amen po ba? And pakinggan lang po natin sila and ipag-pray po natin sa Lord na malagpasan po ang trials na kinakaharap nila. Amen po ba? So, sabi nga po dito, lagi nating tatandaan na ang paglilingkod sa kapwa ay hindi madali or ang paglilingkod sa Diyos. Amen po ba? Dumadaan tayo sa mga trials. Amen po. Pero dun sa pagdaan natin sa trials, lagi nating isipin or gawin ay tumutok lang sa Panginoon. I-fix natin yung eyes natin sa Kanya. Amen po. Lalo na po sa panahon ngayon na sobrang gulo po na nangyayari, nagkakaroon po ng mga gera, hindi natin alam kung kinabukasan ba, okay pa rin ba, tumataas yung mga bilihin, hindi natin alam kung
kailan tatagal yung ganong sigalot sa ibang bansa. Pero tayo bilang isang Kristiyano, alam natin kung kanino tayo kakapit, kung kanino tayo magtitiwala, kundi sa ating Panginoon lamang. Amen po ba? And pero dun sa grasya at ang kalakasan ni Lord, 'di ba? Ang tutulong sa atin. Amen po ba? Kung may time na nanlalamig tayo, wag natin isipin 'yon kapag feeling mo na wala ka ng pag-asa. Lagi kang dumepende sa Panginoon, hindi sa tao. Kasi kung sa tao ka lang dedepende, magfe-fail ang tao pero ang Diyos ay hindi nagfe-fail. Amen po ba? Kaya natin siyang panghawakan o maging strength ng faith natin. Amen po ba? And pangalawa po ay walang maliit sa Panginoon. Lahat ng nangyayari ay may kabuluhan or may purpose kung bakit ito nangyayari. And may mga kanya-kanyang ways ang Lord para maintindihan natin ito. And nothing we do for God is not vain. So lahat po ay may kabuluhan sa Panginoon. So lahat ng mga ginagawa natin sa paglilingkod natin sa Panginoon, lahat ito ay nakikita niya. Amen. And sabi nga po, 'di ba, na ang maglilingkod hanggang wakas ang siyang maliligtas. Amen po ba? So, yun po, sa ating paglilingkod sa ating Panginoon, hindi lang sa may nakakakita kaya ka naglilingkod, kung hindi yung personal na relationship pa rin natin sa Panginoon yung kailangan. Amen po ba? Yung kung may quiet time natin, doon natin yun magagawa. And yun po, wag natin din pong kalimutan yung ating paglilingkod din sa ating mga kapwa. Kasi connected po yun. So, para makaabot din po tayo ng mga kaluluwa na magkaroon po talaga tayo ng care sa bawat isa sa atin. So, yun po. Yun lang po ang maibabahagi ko po ngayong gabi. So, bago po tayo magwakas, ito po yung sasabihin ko po. And sana po sa tinalakay po natin ngayong gabi about serving God is nakapag-encourage po sa atin, sa ating spirito, and nakakapagpalakas po sa atin. And ayun po, magpatuloy lang po tayong maglingkod sa ating Panginoon kasi ito po ay may reward. Amen po ba? So yun po, maging encourage po sa atin yun na magpatuloy tayong maglingkod sa Panginoon kahit na dumadaan tayo sa struggles, and yun po yung nakakapagpalakas sa atin. Amen po. So, tayo po ay manalangin. Yes, Lord God. Lord, maraming pong salamat, Lord God, sa gabi pong ito, Lord God, sa inyong mga salita, Lord God, na tunay, Lord, na napakahalaga, Lord God, na paglingkuran ka po namin, Lord God, bilang isang Kristiyano, Panginoon. Lord, dinadalangin ko po na ang mga manonood po, Lord God, Lord, kung may mga struggles man sila sa faith nila, Lord God, na nahihirapan sila maglingkod, Lord, tulungan niyo po sila, Lord God, na mapagaan ito, Lord God, and makapag-serve po sila sa inyo sa iba't ibang paraan, Panginoon. And Lord, i-bless niyo po ang bawat isa sa amin, Lord God, and Lord, inaalala po namin yung may mga sakit po, Lord God, si Sister Mina po, Lord God, si Brother Rene po, Lord God, and si Tatay Ben, Panginoon, Lord God. Patuloy po namin silang itinataas sa iyo, Lord God, na alam po namin, Lord God, na sila po ay inyong pinapagaling po, Lord God. And Lord, sa mga panahon pong ito na madaming nanlalamig, Panginoon, Lord, patuloy po kami mag-apoy, Lord God, sa aming pananampalataya sa inyo, Lord God. Lord, panghawakan niyo po ang pananampalataya ng bawat isa, Lord God, na naway, Lord, makita mo kami, Lord God, na tapat na naglilingkod sa inyo, Lord God, hanggang wakas, Lord God. Lord, maraming po salamat, Lord God, sa gabing ito. Naway kayo po, Lord God, ang aming napangiti, Lord God, and i-bless niyo po ng siksik, ligliga, tumaapaw po, Lord God, ang mga tagapakinig po, Lord God, sa
araw na ito. In Jesus' name, Amen.